Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya. Naway sumikat na nang maliwanag ang araw sa inyong mga buhay ngayong umaga at naway ang liwanag ng Panginoon ay magbigay ng bagong pag-asa at lakas sa inyong mga puso. Ako ay lubos na nagagalak na makasama ko kayo muli sa isang espesyal na sandaling ito ng panalangin at pakikipag-ugnayan sa aming mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng pagkakataong magtipon-tipon sa pamamagitan ng teknolohiya upang magkakasamang magdasal at magmuni-muni sa kanyang mga salita. Alam ko na marami sa inyo ay gumising pa lamang. May mga iba naman na matagal nang gising at naghahanda na para sa araw na ito, at may mga kapatid din tayong nakatanggap ng mensaheng ito sa gitna ng kanilang mga gawain. Kahit nasaan kayo ngayon, naway makaramdam kayo ng mainit na yakap mula sa Panginoon at mula sa aming buong komunidad dito. Ang pag-umaga ay talagang isang malaking biyaya mula sa Diyos. Kapag mulat natin ang aming mga mata, ito ay isang palatandaan na ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon, panibagong simula at panibagong pag-asa. Walang araw na pareho. Walang umaga na katulad ng nakaraan, sapagkat ang aming Diyos ay Diyos ng mga bagong bagay. Kaya't sa araw na ito, nais natin na magpasalamat ng buong puso at mag-alok ng aming mga sarili sa Kanyang paglilingkod at sa Kanyang kalooban. Maraming salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon ay patuloy niya tayong ginigising, binibigyan ng buhay at pinagpapatuloy ang aming mga misyon dito sa mundo. Ngayong umaga, nais nating talakayin ang napakahalagang tema tungkol sa makalangit na proteksyon at patnubay ng Diyos sa aming buhay. Ito ay isang paksang malapit sa puso ng bawat Kristiyano, sapagkat sa mundo na puno ng mga hamon, takot at kawalan ng kasiguruhan, kailangan natin ng matatag na pundasyon na ang aming seguridad at direksyon ay nanggagaling sa Diyos. Hindi natin nakakamit ang tunay na kapayapaan at seguridad sa pamamagitan ng aming sariling mga gawa o ng mga bagay sa mundo, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala sa walang hanggang pagmamahal at kapangyarihan ng aming Panginoon. Ang aming versong batayan para sa araw na ito ay matatagpuan sa Kawikaan 3:6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag ka umaasa sa sariling pagkaunawa. Sa lahat ng inyong mga daan ay kilalanin ninyo siya at tuwiran niya ang inyong mga landas. Ito ay isang pangako na napakaganda at napakalalim mula sa aming Panginoon. Sinasabi dito na kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya ng buong puso, hindi lamang ng kalahati ng aming pagkatao o ng konting bahagi ng aming buhay, ngunit ng buong-buo naming pagkatao, siya ay magiging aming gabay sa lahat ng aming mga desisyon at mga hakbang. Ang salitang tuwiran dito ay nangangahulugang siya ay maghahanda ng daan, mag-aayos ng mga hadlang at magtuturo sa amin ng tamang direksyon kahit pa tayo ay hindi nakakakita ng malayo. Kaya't sa mga kapatid na nakikinig ngayon, huwag kayong mag-atubiling makipag-interact sa amin. Mag-comment kayo sa ibaba kung ano ang inyong mga panalangin para sa araw na ito, ano ang mga bagay na kailangan ninyo ng proteksyon at patnubay ng Diyos. Gusto namin kayong marinig, gusto namin malaman kung paano namin kayo maitutulong sa panalangin. Samahan ninyo ako sa panalangin ito at hayaang ang Espiritu Santo ay lumikha ng isang atmosperang puno ng kapangyarihan at presensya ng Diyos sa buong aming pagtitipon na ito. Ngayon, maghahanda tayo ng aming mga puso para sa panalangin. Panatilihin ninyong malinis ang inyong mga isipan mula sa mga alalahanin ng mundo, sa mga stress ng trabaho, sa mga problema sa tahanan o sa mga relasyon. Ngayong sandali, ibibigay natin ang aming buong atensyon sa Panginoon. Ipahinga ninyo ang inyong mga kamay, huminga ng malalim at pahintulutan ng kapayapaan ng Diyos na maghari sa inyong mga puso. Ito ay aming oras na makipag-ugnayan sa Kanya, makakuha ng lakas mula sa Kanya at makatanggap ng Kanyang mga tagubilin
para sa araw na ito. Panginoon naming minamahal, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat at paggalang. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang katapusan, ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Salamat dahil sa inyong walang hanggang pagmamahal na nagbibigay sa amin ng lakas na makabangon sa bawat umaga. Salamat dahil ang inyong mga awa ay bago sa bawat araw at hindi nauubos ang inyong mga pagpapala sa aming buhay. Ngayong umaga, kami ay narito sa inyong harapan, hindi dahil karapat-dapat kami, ngunit dahil sa inyong walang hanggang biyaya na nagbubukas ng pinto para sa amin na makausap kayo at makakuha ng lakas mula sa inyo. Salamat Panginoon dahil pinahintulutan mo kaming magising ngayong araw. Alam namin na maraming tao ang hindi na nakarating sa araw na ito. Maraming pamilya ang nagluluksa. Maraming mga kapatid ang dumaan sa madilim na gabi ng pagsubok. Ngunit kami, sa inyong biyaya, ay nakatanggap ng bagong pagkakataong maglingkod sa inyo, magmahal sa aming kapamilya, at maging instrumento ng inyong pagmamahal sa mundo. Hindi namin ito ginagantimpalaan, Panginoon, sapagkat ito ay purong regalo mula sa inyong mga kamay na puno ng pagmamahal. Salamat din dahil sa lahat ng mga detalye ng buhay na inyong inalagaan. Salamat sa hangin na aming nihinigas, sa tubig na aming nainom, sa pagkain na nagbibigay ng lakas sa aming katawan. Salamat sa mga taong inilagay ninyo sa aming paligid na nagmamahal sa amin at nag-aalaga sa amin. Salamat sa mga oportunidad na binigay ninyo para sa aming pag-unlad, sa mga trabahong pinagkakaloob ninyo upang makamit namin ang aming mga pangangailangan. Lahat ng ito ay mga patunay ng inyong walang sawang pag-aalaga sa aming mga buhay. Panginoon, ngayong kami ay nagsisimula ng panibagong araw, kami ay nagpapahayag ng aming pananampalataya sa inyong presensya. Naniniwala kami na hindi ninyo kami iniwan ni minsan, kahit pa sa mga sandaling hindi namin nararamdaman ang inyong presensya. Naniniwala kami na patuloy kayong nakabantay sa aming mga hakbang, nakikinig sa aming mga panalangin, at handang sumagip sa amin sa tuwing kailangan namin kayo. Ang inyong mga mata ay nakatingin sa mga nangaguguluhan. Ang inyong mga tenga ay nakabukas sa mga sigaw ng mga nangangailangan, at ang inyong mga kamay ay laging handang abutin ang mga nananalangin sa inyo. Ngayong araw na ito, nais naming talakayin ng malalim ang tungkol sa makalangit na proteksyon at patnubay na inyong ibinibigay sa aming mga buhay. Sa mundong ito na puno ng mga panganib na nakikita at hindi nakikita, mga hamon na sumusubok sa aming pananampalataya, mga desisyon na kailangan naming gawin na may malaking epekto sa aming kinabukasan, at mga relasyon na nangangailangan ng karunungan at pasensya, kami ay lubos na nangangailangan ng inyong gabay at proteksyon. Ang aming unang batayan ay ang mga salita sa Kawikaan 3:6 na aming nabanggit kanina. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag ka umaasa sa sariling pagkaunawa. Sa lahat ng inyong mga daan ay kilalanin ninyo siya at tuwiran niya ang inyong mga landas. Panginoon, kinikilala namin na ang aming sariling pagkaunawa ay limitado. Maraming beses na akala namin ay alam namin ang tamang gawin, ngunit sa huli ay napapakita na ang aming mga plano ay hindi ang pinakamabuti para sa amin. Maraming beses din na nagkaroon kami ng takot sa mga desisyon na kailangan naming gawin, ngunit kapag kami ay tumiwala sa inyo, nakita namin na kayo ay may mas magandang plano kaysa sa aming makikita. Panginoon, kinikilala namin na kami ay mga taong may limitasyon. Ang aming mga mata ay hindi nakakakita ng lahat. Ang aming mga isipan ay hindi nakakaintindi sa lahat ng mga pangyayari sa paligid namin. At ang aming mga puso ay minsan ay nalilito sa mga emosyon at damdamin na hindi namin maintindihan. May mga pagkakataong nagkakaroon kami ng takot sa kinabukasan, nag-aalala kami sa mga bagay na hindi pa namin nakikita, nagdududa kami sa mga desisyon na kailangan naming gawin.
May mga araw din na nararamdaman namin na parang wala kaming direksyon, na parang naglalakad kami sa dilim at hindi namin alam kung saan kami papunta. Ngunit salamat, dahil kayo ay ang Diyos na hindi nalilito, hindi nagdududa at hindi natatakot. Kayo ay nakakakita ng simula hanggang sa katapusan, nakakaintindi sa lahat ng mga pangyayari na dapat maganap, at may kapangyarihang ayusin ang lahat ng bagay para sa aming kabutihan. Kaya't sa araw na ito iniaayos namin ang aming mga puso upang magtiwala sa inyo ng buong puso, hindi lamang sa mga bagay na nakikita namin o naiintindihan namin, ngunit sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Panginoon, hinihiling namin ngayong umaga na bigyan ninyo kami ng makalangit na proteksyon sa lahat ng mga panganib na maaring harapin namin sa araw na ito. Protektahan ninyo ang aming mga katawan mula sa mga sakit, aksidente, at lahat ng mga bagay na maaaring makasama sa aming kalusugan. Protektahan ninyo ang aming mga isipan mula sa mga negatibong kaisipan, mula sa pagdududa, mula sa takot na walang basehan, at mula sa lahat ng mga mental at emosyonal na pag-atake ng kaaway. Protektahan ninyo ang aming mga puso mula sa galit, sa kapuotan, sa inggit, at sa lahat ng mga damdamin na maaaring makahiwalay sa amin sa inyo at sa aming mga kapamilya. Hinihiling din namin na protektahan ninyo ang aming mga pamilya, ang aming mga asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid, at lahat ng mga taong importante sa aming buhay. Pakinggan ninyo ang kanilang mga panalangin, sagtin ninyo ang kanilang mga pangangailangan, at gabayan ninyo sila sa lahat ng kanilang mga desisyon. Kung may mga sakit sa aming mga pamilya, hinihiling namin ang inyong pagpapagaling. Kung may mga financial na problema, hinihiling namin ang inyong provision. Kung may mga relasyonal na hamon, hinihiling namin ang inyong karunungan at pagkakaayos. Protektahan din ninyo ang aming mga trabaho at ang mga pinagkukunan ng aming ikinabubuhay. Sa panahong ito na maraming tao ang nawawalan ng trabaho, maraming negosyo ang nagsasara, at maraming pamilya ang nahihirapan financially, hinihiling namin na maging stronghold ninyo ang aming mga pinagtatrabahuhan. Bigyan ninyo ng karunungan ng aming mga boss, ang mga may-ari ng mga kumpanya, at lahat ng mga taong nakahawak sa mga desisyon na maaaring makaapekto sa aming mga trabaho. Kung kailangan namin ng bagong oportunidad, hinihiling namin na buksan ninyo ang mga pinto na dapat ninyong buksan at isarahan ninyo ang mga pinto na dapat ninyong isarahan. Bigyan din ninyo kami ng proteksyon sa mga espiritual na labanan na hinaharap namin araw-araw. Alam namin na ang aming tunay na kaaway ay hindi tao, ngunit ang mga prinsipado at kapangyarihan sa mga kalangitang dako na gumagawa ng lahat upang hadlangan ang aming pagsunod sa inyo. Isuot namin ang buong armor ng Diyos, ang sinturon ng katotohanan, ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan, ang espada ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Gawing matatag ang aming paninindigan sa harap ng mga tukso, mga bulong ng kaaway, at lahat ng mga bagay na naglalayong ilayo kami sa inyong kalooban. Panginoon, bukod sa proteksyon, hinihiling din namin ang inyong makalangit na patnubay sa lahat ng mga desisyon na kailangan naming gawin ngayong araw. Mula sa mga simpleng desisyon tulad ng kung anong kakainin namin o kung anong susuotin namin, hanggang sa mga mahahalagang desisyon tungkol sa aming career, sa aming mga relasyon, sa aming mga investment, at sa aming spiritual na paglago. Gusto namin na lahat ng aming mga hakbang ay naayon sa inyong kalooban, na lahat ng aming mga salita ay magdudulot ng kapuri sa inyo, at na lahat ng aming mga gawa ay magiging instrumento ng inyong pagmamahal sa mundo. Sa mga sandaling hindi namin sigurado kung ano ang tamang gawin, hinihiling namin na magpadala kayo ng mga clear na senyales, mga circumstances na magiging gabay sa amin, mga taong gamitin ninyo para magbigay ng tamang payo o mga direct na revelation sa aming mga puso sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo.
Hindi namin hihilingin na gawing madali ang lahat. Ngunit hinihiling namin na bigyan ninyo kami ng karunungan na makikita ang tamang daan kahit pa ito ay mahirap. At bigyan ninyo kami ng lakas na maglakad sa tamang daan kahit pa ito ay matagal. Tulad ng nakalagay sa Isaiah 30:21, ang inyong mga tainga ay makakarinig ng salita sa inyong likuran na nagsasabi, ito ang daan, lakbayin ninyo ito, tuwing kayo ay lilibot sa kanan o sa kaliwa. Na hinihiling namin na maging sensitibo ang aming mga tainga sa inyong tinig, na makilala namin ang inyong boses sa gitna ng maraming mga boses na nagsasalita sa aming paligid. Turuan ninyong makipagtalo ang aming mga puso kapag naririnig namin ang inyong voice at bigyan ninyo kami ng lakas na sundin ang inyong mga tagubilin kahit pa ito ay sumalungat sa aming mga sariling kagustuhan. Ang Panginoon sa awit 32:8 ay sinabi ninyo, tuturuan kita at ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakbayin, magbibigay ako ng payo at bantayan ka. Salamat dahil ito ay pangako ninyo sa aming mga buhay. Hindi ninyo kami iniwan sa dilim na mag-isang gumawa ng mga desisyon, ngunit patuloy kayong nandoon upang gabayan kami, turuan kami, at bantayan kami sa bawat hakbang na aming ginagawa. Sa araw na ito, hinihiling din namin ang inyong gabay para sa aming spiritual na paglago. Turuan ninyong maging mas malalim ang aming relationship sa inyo, mas regular ang aming pag-read ng Biblia, mas focused ang aming panalangin at mas genuine ang aming pakikipagkapwa sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Kung may mga kasalanan sa aming mga buhay na nagiging hadlang sa aming fellowship sa inyo, ipakita ninyo sa amin upang makapag-repent kami at makatanggap ng inyong forgiveness. Kung may mga attitude na kailangan naming baguhin, mga habit na kailangan naming iwanan, o mga bagong discipline na kailangan naming matutuhan, bigyan ninyo kami ng grace at lakas na gawin ang mga kinakailangan. Ngayon, Panginoon, nais din naming maging malalim sa aming panalangin para sa aming mga pamilya. Alam namin na ang pamilya ay unang institusyon na inyong ginawa, at ito ay napakahalagang bahagi ng inyong plano para sa sangkatauhan. Sa mga naging kapatid na may mga asawa, hinihiling namin na palakbayin ninyo ang kanilang mga relasyon. Turuan ninyo silang magmahalan ng walang kondisyon, magpatawaran ng mabilis at magtulungan sa lahat ng mga hamon ng buhay. Kung may mga away o hindi pagkakaintindihan, bigyan ninyo sila ng karunungan na makipag-usap ng maayos at makahanap ng resolusyon na kapakanan ng dalawa. Para sa mga naging kapatid na mga magulang, hinihiling namin na bigyan ninyo sila ng karunungan sa pag-guide sa kanilang mga anak. Sa panahong ito na maraming negative influence sa paligid ng mga kabataan, sa social media, sa mga kaibigan, sa mga material na binabasa at pinapanood, hinihiling namin na gawing sensitive ang mga magulang sa mga kinakailangan ng kanilang mga anak at bigyan ninyo sila ng tamang mga salita at mga action na magdadala sa kanilang mga anak ng malapit sa inyo. Nang para sa mga single parents sa aming komunidad, hinihiling namin na maging lakas ninyo sa kanilang mga pagod na mga araw. Maraming single parents ang nagtitrabaho ng 2 o 3 trabaho para mabuhay ang kanilang mga anak, natutulog ng nakakonti at napakahirap na naghahanap ng oras para sa sarili nila. Panginoon, bigyan ninyo sila ng supernatural na lakas, ng wisdom sa pag-manage ng oras, at ng mga taong magiging tulong sa kanila sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Para din sa mga matatanda sa aming komunidad, sa mga lolo at lola na nagiging lonely, sa mga senior citizens na naghihirap sa kalusugan, hinihiling namin na pamahin ninyo sa kanilang mga puso na hindi sila nakalimutan, na mahalaga pa rin sila, at na may purpose pa rin ang kanilang buhay kahit pa hindi na sila kasing lakas ng dati. Panginoon, hinihiling din namin ang inyong intervention sa mga health concerns ng aming mga kapamilya at kaibigan. Alam namin na kayo ang great physician, na walang sakit
na hindi ninyo makagagamot, walang kondisyon na hindi ninyo mabababago. Para sa mga may cancer, hinihiling namin na gibain ninyo ang mga cancer cells at palitan ninyo ng mga healthy cells. Para sa mga may diabetes, hypertension, heart condition at iba pang mga chronic diseases, hinihiling namin na i-regulate ninyo ang kanilang mga katawan at gawing normal ang lahat ng kanilang mga functions. Para sa mga may mental health challenges, depression, anxiety, bipolar disorder, at iba pang mga kondisyon na nakakaapekto sa kanilang mga isipan at emotions, hinihiling namin na magdala kayo ng peace sa kanilang mga isipan, hope sa kanilang mga puso, at clarity sa kanilang mga thoughts. Bigyan ninyo sila ng tamang support system ng mga taong makakaintindi sa kanilang sitwasyon at ng mga professional help na kailangan nila. Panginoon, hinihiling din namin na magkaroon ng mga breakthrough sa mga areas ng buhay kung saan nagiging stagnant ang mga tao. May mga taong nagiging stuck sa kanilang career, na naramdaman nilang walang growth, walang opportunity para umangat. May mga taong stuck sa mga bad relationships na nagiging toxic at nakakasakit sa kanilang self-worth. May mga taong stuck sa mga financial problems na parang walang way out. Para sa lahat ng mga sitwasyong ito, hinihiling namin na magpadala kayo ng mga opportunities, mga connections, mga ideas at mga circumstances na magiging keys para sa kanilang breakthrough. Hinihiling din namin ang inyong protection at provision para sa mga families na naghihirap financially ngayon. Sa mga pamilyang hindi makakuha ng regular na kita, sa mga may utang na hindi nila alam kung paano babayaran, sa mga students na hindi makakuha ng scholarship o financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Buksan ninyo ang mga doors ng opportunity, magpadala ninyo ng mga unexpected na blessings at gawing prosperous ang mga works ng kanilang mga kamay. Ngayon, Panginoon, nais din naming mag-pray para sa aming bansa, ang Pilipinas. Hinihiling namin ang inyong gabay sa mga leaders namin mula sa presidente hanggang sa mga local officials. Bigyan ninyo sila ng karunungan sa pagdedesisyon, ng integrity sa kanilang mga posisyon at ng genuine concern para sa welfare ng mga Pilipino. Kung may mga corrupt practices na nangyayari, hinihiling namin na i-expose ninyo ito at magdala ng accountability. Kung may mga policies na nakakapinsala sa masa, hinihiling namin na baguhin ninyo ang mga puso ng mga may kapangyarihan upang gumawa ng mga desisyon na makakabuti sa lahat. Hinihiling din namin ang peace sa mga areas ng bansa namin na may conflict, lalo na sa Mindanao at sa iba pang mga lugar na may security concerns. Protektahan ninyo ang mga civilians, lalo na ang mga bata at mga matatanda na hindi dapat maging victim ng mga violent incidents. Bigyan ninyo ng wisdom ang military at police forces na responsible sa security at gabayan ninyo sila na gawin ang kanilang trabaho ng may respeto sa human rights. Para sa ekonomiya ng ating bansa, hinihiling namin na magkaroon ng stability at growth. Maraming Pilipino ang nag-work abroad dahil kulang ang opportunities dito. Maraming pamilya ang nahihiwalay dahil sa economic migration. Hinihiling namin na magkaroon ng mas maraming job opportunities dito sa Pilipinas, na maging competitive ang mga sahod at na maging attractive ang aming bansa sa mga investors na may good intentions. Panginoon, hinihiling din namin ang inyong blessings sa aming church communities, sa mga pastors, leaders at workers na nagseserbisyo sa mga local churches. Bigyan ninyo ng lakas, ng wisdom at ng genuine love para sa mga miyembro. Protektahan ninyo sila mula sa spiritual attacks, sa burnout at sa mga temptations na maaaring makahadlang sa kanilang ministry. Bigyan ninyo ng growth ang mga churches, hindi lamang sa number ng members, ngunit sa spiritual maturity at sa impact sa community. Hinihiling din namin ang inyong blessings sa mga missionaries, sa mga taong nag-aabot ng gospel sa mga remote areas, sa mga indigenous peoples, at sa mga lugar na hindi pa nakakarinig ng inyong salita.
Protektahan ninyo sila sa mga dangers, bigyan ninyo sila ng resources na kailangan nila at gawing fruitful ang kanilang mga efforts. Para sa mga hindi pa converted, sa mga kababayan nating hindi pa nakakakilala sa inyo, hinihiling namin na magkaroon ng mga opportunities na makarinig sila ng gospel. Gamitin ninyo ang mga Kristiyanong nasa kanilang paligid upang maging living testimonies ng inyong pagmamahal. Bigyan ninyo ng courage ang mga believers na mag-share ng kanilang faith at gawing soft ang mga hearts ng mga hindi pa naniniwala upang maging receptive sila sa inyong truth. Para din sa aming online community, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon, hinihiling namin na maging blessing sa kanila ang mga contents na ginagawa namin. Gamitin ninyo ang technology na ito upang maabot ang mas maraming tao, upang makapagbigay ng encouragement sa mga nangangailangan, at upang maging instrument ng inyong pagmamahal sa mundo. Ngayon, Panginoon, transition tayo sa mas practical na aspects ng aming buhay. Hinihiling namin ang inyong provision sa lahat ng aming mga pangangailangan. Alam namin na kayo ay aming provider na hindi ninyo papabayaan ang mga anak ninyo at na alam ninyo ang lahat ng aming mga kinakailangan bago pa namin humingi. Para sa pagkain, hinihiling namin na laging may makakain ang mga pamilya namin. Hindi lang ang basic needs, ngunit nutritious food na magbibigay ng tamang sustenance sa aming mga katawan. Para sa mga may mga anak na nag-aaral, hinihiling namin na laging may baon, may school supplies at lahat ng mga kinakailangan para sa kanilang education. Para sa housing, hinihiling namin na magkaroon ng stable at safe na lugar ang mga pamilya. Para sa mga nag-rent, hinihiling namin na maging reasonable ang mga landlords at hindi kami pahirapan sa mga payment. Para sa mga may mortgage, hinihiling namin na patuloy kaming mabigyan ng ability na makabayad. Para sa mga walang sariling bahay, hinihiling namin na magkaroon ng opportunity na makatayo ng sariling tahanan. Para sa transportasyon, hinihiling namin na maging safe at efficient ang aming mga biyahe. Protektahan ninyo ang mga drivers, ang mga passengers, at lahat ng mga nasa kalsada. Para sa mga may sariling sasakyan, hinihiling namin na maging maayos ang kondisyon ng mga vehicles. Para sa mga gumagamit ng public transportation, hinihiling namin na maging available at affordable ang mga services. Panginoon, hinihiling din namin ang inyong wisdom sa financial management. Turuan ninyong maging responsible sa pag-spend, maging wise sa pag-save, at maging generous sa pagbibigay sa iba. Kung may mga utang, hinihiling namin na bigyan ninyo kami ng ability na makabayad. Kung may mga investment, hinihiling namin na gabayan ninyo kami na mag-invest sa mga tamang lugar na hindi nakakasama sa aming spiritual life. Turuan din ninyong mag-tithe at mag-give offerings ng masaya, hindi dahil kailangan ninyo ng pera, ngunit dahil this is one way na nagiging blessing kami sa iba at nagiging obedient kami sa inyong commands. Hinihiling namin na makita namin ang connection between our giving at ang inyong blessings sa aming buhay. Para sa mga may business o entrepreneurial aspirations, hinihiling namin na bigyan ninyo ng creative ideas, ng tamang timing, ng proper connections at ng resources na kailangan para maging successful. Gawing honest ang mga business practices at gamitin ninyo ang mga business na ito upang maging blessing sa employees, sa customers at sa community. Para sa mga employed, hinihiling namin na bigyan ninyo ng job satisfaction, ng good relationship sa mga boss at colleagues, at ng opportunities para sa career advancement. Kung may mga toxic work environment, hinihiling namin na magpadala kayo ng positive changes o kaya naman ay magbukas ng mas magandang opportunities sa ibang lugar. Ngayon, Panginoon, nais naming gumawa ng mga powerful declarations based sa inyong mga promises sa Biblia. Sa Deuteronomy 28:6, sinabi ninyo, pinagpala ka sa inyong pagpasok at pinagpala ka sa inyong pag-alis.
Ngayong araw, dinedeclare namin na blessed kami sa lahat ng aming mga activities, blessed sa aming mga pasok sa bahay, sa office, sa school, sa lahat ng mga lugar na pupuntahan namin. Blessed din kami sa aming mga pag-alis, sa aming mga biyahe, sa aming mga transitions mula sa isang lugar patungo sa iba. Sa awit 91:11 Dreb nakasaad, sapagkat ibibigay niya sa kanyang mga anghel ang utos tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng inyong mga daan, sa kanilang mga kamay ay dadamputin ka nila upang ang inyong paa ay hindi matisod sa bato. Dinedeclare namin na may mga anghel na nakabantay sa amin ngayong araw, na may divine protection sa lahat ng aming mga hakbang at na hindi kami matatisod o makakahadlang sa mga obstacles na inilagay ng kaaway. Sa Isaiah 54:17 sinabi ninyo, walang sandata laban sa iyo na magtatagumpay, at lahat ng dila na babangon laban sa iyo sa paghuhukom ay inyong ipapahiya. Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Dinedeclare namin na walang weapon na gagawin laban sa amin na magtatagumpay. Lahat ng mga negative na salita, mga accusation, mga chismis, at mga attack sa aming karakter ay hindi magkakaroon ng power sa aming buhay. Sa Jeremiah 29:11, ipinangako ninyo, sapagkat kilala ko ang mga plano na aking niloloob para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong para sa kapakanan at hindi para sa kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Dinedeclare namin na ang plans ninyo para sa aming buhay ay plans for good, na may future kaming makakamtan na mas maganda pa sa aming mga expectation, at na may hope na walang wakas dahil nakabase ito sa inyong character na hindi nagbabago. Sa Philippians 4:19, ipinangako ninyo, at ang aking Diyos ay tuparin ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga yaman sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Dinedeclare namin na lahat ng aming needs ay natutupad ninyo, hindi ayon sa aming limitadong resources, ngunit ayon sa inyong unlimited riches. Dinedeclare namin na walang lack sa aming buhay, na lahat ng kinakailangan namin para maging successful sa aming mission ay ibinibigay ninyo sa tamang panahon. Sa Romans 8:28 ipinangako ninyo, at alam namin na ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Dinedeclare namin na lahat ng nangyayari sa aming buhay, maging positive man o negative sa aming perspective, ginagamit ninyo para sa aming good. Ang mga challenges, trials, setbacks at disappointments ay ginagamit ninyo para sa aming character development at para sa greater purpose. Sa John 14:12-13 sinabi ninyo, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang ginagawa ko, at higit pa sa mga ito ang kaniyang gagawin, sapagkat ako ay paroroon sa Ama, at anumang hihilingin ninyo sa aking pangalan, gawin ko ito, upang maluwalhatian ng Ama sa Anak. Dinedeclare namin na capable kami na gawin ang mga great works para sa kingdom ninyo, na hindi kami limited sa aming natural abilities, ngunit empowered ng inyong spirit na makagawa ng mga miraculous na bagay para sa inyong glory. Sa Isaiah 40:31, ipinangako ninyo, ngunit ang mga umasa sa Panginoon ay makakakuha ng bagong lakas. Sila ay lulumipad na may mga pakpak na tulad ng mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay maglalakad at hindi mawawalan ng lakas. Dinedeclare namin na ang aming strength ay nanggagaling sa inyo, na kahit pagod na ang aming physical bodies, patuloy kayong nagbibigay ng supernatural strength para makumpleto namin ang mga tasks na binigay ninyo sa amin. Sa 2 Corinthians 5:17, sinabi ninyo, kaya't kung sino man ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay naglipas, narito lahat ng bagay ay naging bago. Dinedeclare namin na hindi kami bound sa aming past mistakes, past failures o past limitations.
Dinedeclare namin na bago kaming tao sa kay Kristo, na may fresh start tayo araw-araw at na ang old patterns of thinking at living ay replaced ng new ways na naayon sa inyong will. Sa Proverbs 16:3 sinabi ninyo, ipagkakatiwala mo sa Panginoon ang inyong mga gawa at ang inyong mga plano ay magiging matatag. Dinedeclare namin na lahat ng aming projects, plans at goals ay isinusuko namin sa inyo at dahil doon ay maging successful ang lahat ng mga ito para sa inyong glory. Panginoon, sa pagtatapos ng aming panalangin ngayong umaga, nais naming ipaabot sa inyo ang aming malalim na pasasalamat para sa privilege na makausap kayo, makatanggap ng inyong peace, at makatanggap ng assurance na hindi ninyo kami iniwan sa lahat ng challenges na haharapin namin ngayong araw. Salamat dahil habang kami ay nagsasalita sa inyo, kayo naman ay nagsasalita sa aming mga puso, nagbibigay ng comfort, ng direction at ng strength na kailangan namin. Salamat dahil ang panalangin ito ay hindi lang one-way communication kung saan kami lang ang nagsasalita, ngunit ito ay genuine relationship kung saan kayo ay responsive sa aming mga cry, sensitive sa aming mga needs, at generous sa inyong mga blessings. Salamat dahil nakikita ninyo ang mga luha na pumapatak habang kami ay nanalangin, naririnig ninyo ang mga silent cries ng aming mga hearts, at nauunawaan ninyo ang mga bagay na hindi namin kayang i-express ng words. Ngayon, habang kami ay papalabas na sa aming prayer time at hahanda na para sa activities ng araw na ito, hinihiling namin na samahan ninyo kami sa bawat oras, sa bawat minutes, sa bawat interaction na magaganap. Sa mga meetings na dadaluhan namin, bigyan ninyo kami ng tamang words na sasabihin. Sa mga tasks na gagawin namin, bigyan ninyo kami ng focus at efficiency. Sa mga taong makakausap namin, gamitin ninyo kami upang maging blessing sa kanila at reflection ng inyong love. Konsagrahan namin sa inyo ang aming mga mata na ang lahat ng makikita namin ngayong araw ay mag-lead sa amin na mas ma-appreciate ang inyong creation at mas makita ang inyong presence sa ordinary things. Konsagrahan namin ang aming mga tenga na ang lahat ng maririnig namin ay magbigay sa amin ng wisdom na matuturuan namin to filter ang mga messages na pumapasok sa aming consciousness at piliin lang ang mga bagay na mag-i-encourage sa aming faith. Konsagrahan namin ang aming mga bibig na lahat ng sasabihin namin ngayong araw ay words of life, words of encouragement, words of truth, at words na magdudulot ng peace sa mga nakakakaririnig. Huwag hayaan na gumamit kami ng aming tongue para sa gossip, para sa negative comments o para sa mga bagay na makakasakit sa iba. Konsagrahan namin ang aming mga kamay na gamitin namin ang mga ito para sa mga productive works, para sa paggawa ng mga bagay na makakatulong sa iba, at para sa mga actions na mag-i-express ng inyong love. Huwag hayaan na gumamit kami ng aming hands para sa mga destructive activities o para sa mga bagay na nakakasama sa amin spiritual. Konsagrahan namin ang aming mga paa na lahat ng mga lugar na pupuntahan namin ngayong araw ay maging mga places kung saan ninyo kami pinadala para sa specific purpose. Na kahit saan kami mapadpad, may mission kami na dapat gawin para sa inyong kingdom. Panginoon, hinihiling din namin na patuloy ninyong paalalahanin kami throughout the day na kayo ay kasama namin. Sa mga moments na mafe-feel namin ang stress, sa mga situations na magdudulot ng anxiety, sa mga unexpected na pangyayari na maaaring mag-disturb sa aming peace, hinihiling namin na mabilis kaming makapag-pray at makakuha ng strength mula sa inyo. Turuan ninyong maging quick sa pagpapasalamat sa mga small blessings na makikita namin throughout the day. Ang bawat green light sa traffic, ang bawat friendly smile ng stranger, ang bawat email o text message na magdadala ng good news, ang bawat moment na mafe-feel namin ang inyong presence. Lahat ng ito ay acknowledgement na kayo ay actively involved sa details ng aming buhay. Panginoon, renewal namin ngayong umaga ang aming commitment na maging faithful sa inyo.
Committed kaming mag-read ng Bible regularly, hindi lang para sa knowledge, ngunit para sa personal relationship sa inyo. Committed kaming mag-pray daily, hindi lang kapag may needs kami, ngunit as a way of maintaining communication sa inyo. Committed kaming mag-fellowship sa mga kapwa believers, hindi lang para sa social interaction, ngunit para sa mutual encouragement sa faith. Committed din kaming maging generous sa pagbibigay, hindi lang sa church ngunit sa mga taong nangangailangan sa aming paligid. Committed kaming maging witness sa inyong love, hindi sa pamamagitan ng pag-preach sa lahat, ngunit sa pamamagitan ng living a life na mag-reflect ng inyong character. Committed kaming maging faithful sa aming responsibilities, sa aming family, sa aming work, sa aming community, na maging reliable kami sa mga commitments namin, na maging trustworthy sa mga pinagkakatiwalaan sa amin, at na maging excellent sa lahat ng ginagawa namin as a testimony ng inyong excellence. Sa pagtatapos ngayong umaga, Panginoon, ipapahayag namin ang aming ultimate trust sa inyo. Trust na kahit anuman ang mangyari ngayong araw, good o challenging, kayo ay may control sa situation. Trust na ang inyong plans para sa aming buhay ay mas maganda pa sa aming sariling plans. Trust na ang inyong timing ay perfect kahit paminsan ay hindi ito align sa aming preferred timeline. Trust na ang inyong love para sa amin ay hindi conditional, hindi based sa aming performance, ngunit based sa inyong unchanging character. Ngayon, mga kapatid na nakikinig, salamat sa inyong patience at participation sa panalangin ito ngayong umaga. Encourage ko kayo na i-continue ang communication ninyo sa Panginoon throughout the day. Hindi kailangan na mag-set aside kayo ng maraming oras, ngunit mga short prayers habang kayo ay naglalakad, habang kayo ay nasa elevator, habang kayo ay naghihintay sa traffic, habang kayo ay nag-prepare ng pagkain, gawing constant ang inyong fellowship sa Kanya. Mag-comment kayo sa ibaba kung ano ang specific request ninyo para sa araw na ito. Share ninyo sa amin kung paano namin kayo matutulungan sa panalangin. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito para sa mas maraming inspirational contents na makakatulong sa inyong spiritual journey. May the grace of our Lord Jesus Christ, ang love ng Father God, at ang fellowship ng Holy Spirit ay sumama sa inyong lahat ngayong araw at sa mga darating pang araw. Manatili kayo sa protection at guidance ng aming Panginoon at naway maging fruitful at blessed ang inyong araw. Sa pangalan ni Jesus Christ, ang aming Panginoon at tagapagligtas, pinagtitiwalaan namin ang lahat ng mga hinihiling namin ngayong umaga. Amen.